talaga si Elder Amanda. Meron kang regalo sa kanya. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Sa nanay ni Chan, welcome po kayo dito. Pwede po ba kayo tumayo na? Okay lang po yan. Para makita lang nila. Sa mga kaibigan ni Ate Rose from Pangasinan, ako po'y nagturo dyan sa Biliasis. Kaya may puso rin ako dito. Pwede po kayo tumayo. Kaibigan nila Ate Rose. Pangasinan. At welcome back kay Ate Liberty. Yun. Pag-aalaga ng bata. Salamat po sa inyo at sa inyo ng mga member natin, makinig po tayong mabuti. Tayo po ay tapos na sa joy, sa love, sa light, sa generosity, sa peace. O baka makalimutan po. Ano pa ba yung isa? Sa joy. And next week, 15, yung Advent natin tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. And I hope everybody will come next week para doon tayo magkaroon ng Christmas party na rin at higit sa lahat yung mga binibisita niyong mga less fortunate. That's the reason Jesus Christ ay naparaog sa lupa upang dalawin ang mga siphayo, mga nahihirapan, mga nasusubok. Tularan natin siya. Kaya nga inalaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganong selebrasyon. Manalangin po tayo muna sandali. Panginoon, tulungan niyo kaming i-focus namin sa umagang ito ang greatest event of our life, which is attending to your presence. Patawarin mo kami kung naglalaro ang aming isip patungo sa labas o mga gawaing hindi naman esensyal sa aming buhay spiritual. Tulungan mo ang mga tao, Panginoon, na makita nilang the highest priority and conviction of our heart is to worship you and to dedicate this wonderful day sa iyo, Panginoon. Nawa makita namin sa buhay namin, Panginoon Diyos, na napakabanal ng araw na itinalaga mo para sa iyong sarili. Kaya tulungan mong makita ng mga tao ito na ito hindi lamang 10 utos, kundi pangunahin ng iyong puso ang magpahinga kami sa piling mo. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito na talagang buong-buo ang aming paninindigan. Ito ang araw na gawa mo. Ama, maraming salamat po at pangunahan mo kami ng Santong Espiritu sa aming paksang pananampalataya. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Makinig po tayong mabuti, mga minamahal, sa mensahe ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay may dakilang pagpapahayag sa Biblia. Sa mga teologo, ang tawag po namin dito, to make it systematic, ay general revelation and particular revelation. Yun yung mga nag-aaral ng theology of Biblia. Ang ibig sabihin ng general revelation ay ang pagpapahayag ng Diyos sa mga kalikasan, sa mga bituin, sa mga hayop, sa mga nilalang. Ang tawag po rito ay word na creation. Paglalang, paglikha. Talaga pong may Diyos dahil may disenyo ang paglikha. Talagang may Diyos sapagkat for thousands of years, accurate na umiikot ang planetang Earth na hindi sumasabit. Hawak ito ng ating Panginoon. Accurate ang creation, sabi nga ni John Piper, mas marami pa ang mga bituin kaysa sa mga nabitawan mong salita simula nung ipinanganak ka hanggang sa ngayon. Pag samasamahin lang tayong lahat, may galaxies, may Milky Ways, may solar system na napakadaming sobra pa sa buhangin ng dami na umiinog ng sakto at hindi sumasabit sapagkat ang Diyos ay may pagpapahayag na siya ay totoo. Amen po ba doon? Kaya nga sabi ng Biblia, the creation is ascribing the glory for God. Sila ay sumisigaw ng pagluwalhati sa Diyos. Then, the second revelation of God, pagpapahayag ng Diyos, ay yung tinatawag na specific revelation. At ito po, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Berbo ay nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos ay naisulat at nagkatawang tao.
yun po yung espesipiko o partikular na pagpapahayag ng Diyos, creation at salvation. At 2,000 years ago, makinig po kayo mabuti, may totoong naganap na nag-alay ng buhay sa krus na Kalbaryo para tubusin ang iyong mga kasalanan, para makita mong may Diyos na dapat panaligan. May Diyos na dapat kantahin, ako'y magtitiwala sa iyo. Dakila ka, O Diyos, sapagkat siya'y manlalalang at manliligtas. Kaya dahil sa pundasyong ito, pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayon, yung Christmas as the strong foundation of our faith. Kaya dapat sa isang Kristiyano, I will use the word dapat, absolutely ay nagtitiwala sa Diyos. Dito pa lang sa binitawan kong salitang ito, ay dapat inilalaan mo na ang buhay mo sa Diyos na magtiwala sapagkat siya ang manlalalang at tagapagligtas. Amen po ba nun, mga minamahal? Amen. Ngayon po, ay nagkaloob siya ng mga tao, 17 mga tao ito, na example ng ating pananampalataya. Hindi ko iisa-isahin ito kasi 17 weeks yun eh. Kung pag-uusapan natin. Kumuha lang ako ng mga ilang tao mamaya para natin magkaroon ng example sa kanila. Itinuturo sa atin ang aklat ng Hebreyo dahil sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga suliranin, ay may perseverance of the faith na tinatawag. Hindi bumibitaw sa Diyos na pananampalataya ang mga taong ito. Dahil may pundasyon nga sila na ang Diyos ay Creator, ang Diyos ay Savior. Kaya kung makikita mo na ang Diyos ay Creator at Savior, yung 17 taong ito na heroes of faith na isinulat, dahil sa Pasko, ay nagkaroon ng matatag na pundasyon ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. May tanong ako sa inyo, matatag ba ang pagtitiwala mo sa Diyos? Madalas ang tao pag may pagsubok, to see is to believe. Ninenervyos mo na yan hanggat di niya hawak ang kanyang pinapanalangin. Ilang beses mo ipinakita sa Diyos na ikaw ay nababalisa sa mga bagay dahil hindi mo hawak ang iyong ipinagdadasal. Yun po ang kakulangan ng mga tao. Kung buhay lang sa puso mo ang Pasko, na ang Diyos ay manlalalang, ang Diyos ay tagapagligtas, ay ma-exercise mo na katulad ng 17 ito ang tunay na pananampalataya. Sa umagang ito, ang layunin ng mensahe ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, lalo na sa Kanyang anak. Ilang beses na sinabi sa atin ng Panginoon na huwag kayong matakot, 365 times. Ilang beses na sinabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot sa nangyayari pagbukas. Pero bakit hanggang ngayon? Hanggat hindi mo nahawakan ng isang bagay ay ang dali mong bumigay. Kaya ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon, ma-encourage ka sa 17 taong ito na hindi ganito mag-reasoning ang mga mananampalataya. Pag pagano ka, ganito ka mag-reasoning. To see is to believe muna bago ka maging masaya. Pero dapat, ang excitement, hindi mo pa nahahawakan. Naniniwala ka na. Hindi po ako may sabi doon. Ang may sabi doon yung ating binasa kanina. Amen po ba doon? Kaya sa inyo na hindi katulad ni Tomas, na nagsasabing maniniwala lamang ako sa kanya pag naisuot ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga palad at paa. Sabi ng Panginoon sa kanya nung magpakita, ngayon, Tomas, isuot mo. At napasigaw siyang, my Lord, my Lord, my God, my God. Naniniwala ka lang sapagkat nakita mo na. Kaya tinuturuan tayo ng pundasyon ng Pasko that these ordinary people, that these common people like us, in the times of darkness, can exercise faith. May tatlong uri ng pananampalataya. Ito yung saving faith, gift of faith, at living by faith. Yung save by faith, ito yung Efeso 2:8 at 9, sa biyaya kayo naligtas at sa pamagitan ng pananampalataya. Yung gift of faith sa 1 Corinthians chapter 12 na niririgalo ko ang pananampalataya.
Itong pinag-uusapan natin ay may pundasyon tayong matibay ng pagtitiwala sa Diyos, living by faith. Dahil si Kristo ay may inilatag na sa ating mga buhay na dapat nating panghawakan. Amen po ba ito mga minamahal? Sayang panahon mo na mananampalatayang tumanda na tayo, hanggang ngayon nervyoso ka pa rin, matatakutin ka pa rin, at napabalisa ka pa rin ng maraming beses pag hindi mo hawak ang iyong pinapanalangin. Nire-review ka ng Panginoon ngayon na hindi ganyan ang mga pagkilos ng mga mananampalataya. Pastor, ang hirap naman. Pastor, nakakapagod naman yung gano'n. Kaya nga nagbigay siya ng mga ehemplong mga tao na dapat nating tularan. Tinuturon tayo ng Panginoon ngayon, mga minamahal, faith in the midst of difficulties. When the world is exploding, faith must exercise. Bakit ko dapat sabihin ito sa inyo? We love to be with the people who practice faith. Sabi nga, we love to be around with faith people. Tama po ba? Kaya maraming dumidikit sa Panginoong Jesus. Pagtaas niya ng kanyang ulo sa langit, may nagaganap, nagpakain ng 5,000. Talagang ang Panginoon may pananampalataya. Si Shadrach, Meshach at Abednego, kahit nasa hurnuhan ng paggawa ng apoy, di baling pumasok sa kamatayan, alam nila kasama nila ang Diyos. Takang-taka yung mga satraps at mga governor at mga tinatawag na leader of the land ng si Daniel ay pumayag na pakain sa leon. Pero hindi sila natinag. Kapagkat nakikita nila ang Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Mga minamahal, sa umagang ito, may gusto kong iwan sa inyong mga pananilita. Maiksi lamang na ang ibig sabihin ng faith ay ganito. Ang faith ay pagtanaw. Sabihin nyo nga, pagtanaw. Pagtanaw. At pangalawa, paggalaw. Pagtanaw at paggalaw. Nakikinig po ba kayo? Pagtanaw at paggalaw. Kung titingnan nyo sa verse 3, pag inobserbahan nyo ang pag-aaral natin, by faith, we understand that the world were prepared by the Word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Yun nga, ano? Seen. Kung may Tagalog ka, Kuya Ed, bigyan mo nga ako para i-ano ko lang, babasahin ko na mas maganda sa Tagalog. Abutan nyo lang ako ng Tagalog. Yan, ito na. Naman. English yung aking Biblia para makita nyo. Sabi sa verse 7, pagtanaw, dahil sa panantay pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Nakita niyo, ano? Mayroon na, it's about the vision, about sa nakikita. Yun yung word eh. Hindi pa niya nakikita, ay gumawa na siya ng isang malaking barko o arko upang siya at ang kanyang pamilya maligtas. Ganun po yung pananampalataya. Hindi mo pa hawak, ginagawa na ng isip mo. Ganyan po tayo tinitrain ng Panginoon para hindi tayo maging nervyoso pagtanda. Hindi mo pa hawak, takot-takot ang pagpapanik natin. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ganyan siya sa kanyang buhay. Kilala ka ba sa loob ng bahay ninyo nang hindi niya hawak ay talagang nervyosa. Tagal ng Diyos ay proven na. Ang tagal na ang Diyos na hindi nasisira sa kanyang record. May track record ng Panginoon na nagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi nalulubing nagmamahal sa kanya. Pero pag hindi mo hawak ang mga bagay-bagay sa lupa, kitang-kita ang iyong kawalan ng pananampalataya. Para ka rin si Jonah, para ka rin si Tomas, para ka rin si Apostol na Pedro. Nakatulad din natin. Diba? Ano ang sabi sa verse 13? Silang lahat ay namatay na sa pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kaya dapat may tinatanaw ka. Hindi tayo prosperity gospel, pero may dream ka in the future. Lord, sana meron naman kaming shelter na ganito, sana meron na kami sasakyang ganito. Kung wala ka pa na napalatay, ninervyusin ka talaga. Pero pag may tinatanaw ka, nagaganap sa buhay mo. Tama po ba? Tama po ba?
Amen. Pag wala kang tinatanong, wala tayong nangyayari sa buhay mo. Kaya nga we need leaders with a visionary mind. May vision. Yung nakikita na yung future, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung meron mga ministry na gana pang magaganap, alakas ang loob mo kapag sasamahan ka ng Panginoon. Napakahirap ng namumuhay ka na to see is to believe. Ang hirap sa ministry ng ganyan, ang hirap sa pamilya ng ganyan, ang hirap sa church ng ganyan. Ang hirap sa buhay mo yan pag ganyan ka. Lagi na lang may tension sa bahay pag ganyan. Hindi na pa-practice ang pananampalataya. Tama po ba? Tama po ba, mga minamahal? Pastor, tao lang po kami. Ako hindi yan ang katwiran ko. Anak ka ng Diyos. Nilatag ng Diyos ang, imaginein mo na lang di nahuhulog ang mga bituin. 24 hours umiikot, hindi sumasabi. Kontrolado ng Panginoon niya. For thousands of years. May araw, may liwanag. Hindi pa sumabit ang Diyos na pinakita sa inyo sa inyong panahon na puro na hindi sinikatan ka ng araw dito sa Pilipinas. Talagang sumikat ang araw sa iyo. Pagtanaw. Ang ganda ng aking mga pag-aaral na ito dahil kitang-kita ko ang ibig sabihin ng faith ay tungkol sa pagtanaw. Sabi nga sa verse 23, dahil sa pananampalataya ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari nang makita nila maganda ang sanggol. Natanaw nila na ang sanggol ay anak ng Diyos, tagapagligtas ng Israel, si Moses. Ano tinatanaw nyo sa mga oras na ito sa hinaharap? Yung nakaraan, kalimutan nyo na yon, nagdaan na yon. Wala tayong matututuhan na paghihimagsik ng puso doon. Matututuhan tayo doon mga aral na lamang. Ang pananampalataya tanawin ninyo sa iyong kinabukasan. Kaya nga sabi sa verse 6, hindi maaaring kalugtan ng Diyos ang walang pananampalataya. Maraming beses sa buhay mo, hindi ka kinilagtang ng Diyos dahil natakot ka. Dahil hindi mo pa hawak, nininiyendus ka na. Nagpapanig ka at kitang-kita yan sa iyong pagkatao. Yun yung baguhin mo. This is a rebuking message kasi tumatanda na tayo, wala tayong ganito. Lagi ko yung sinasabi sa mga anak ko, pamilya ko, sa asawa ko, may pananampalataya ka. Halimbawa, medyo nasa sitwasyon na medyo nakakapanginit na sitwasyon. May Diyos ka. Ganun lang naman ang salita ko, tapos na usapan. Ayun, kung mamumuhay ka parang pag-ano, wala kang Diyos. Hindi niya Diyos ka. Natatakot ka. At you are in the world, nasa system of the world, gumagana. Ang sistema ng mundo. Ang sistema ng mundo kailangan mo na may patunayan ka. Kailangan mo na makita mo Kailangan mo na makontrol mo. Hindi mo kontrol, kundi ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Tumanda na tayo, hindi pa natin natututuhan ito. Nag-aaral pa lang ako sa seminaryo at yung mga panahon ngayon, working student ako. Hindi ako kumuha ng exam dahil nung araw uso pa yung no permit na exam. Nasa ilalim ako ng puno ng mangga. Dumaan yung presidente. Ulitin ko na yung old kwento ko. Sabi ng presidente, kumuha ka ng exam. Wala pa akong papayag. Kumuha ka ng exam. Ako may sabi. Kumuha ko ng exam. Mas kinabahan pa ako dun sa no permit, no exam. Pero comforting yung salita ng presidente. Nagsabi na sa iyo ang Diyos na hindi kita iiwan at pababayaan. Nagsabi ang Diyos na ako ay laging kasama mo. Nagsabi na ang Diyos sa iyo, may peace be with you. I am your peace. Nagsabi na ang Panginoon ang kanyang mga anak ay talagang hindi tayo makapag-iwalay sa pag-ibig niya. Bakit lagi mo titinitingnan ang mga takot sa buhay? Nangungusap po ba mga minamahal? Ang mensahe ng Panginoon. Meron nga akong binasa ng sabi rito, as we get older, physical diminish. Sabi ko nga, sa dalawang leader natin sa church kanina, nagsasabay pa kayo nagkakasakit. Physically, nagdi-diminish ang tuhod. Tama po ba? Ako nga hindi ganun ka-perfect na yung ko minsan, yung pagtayo. Nagdi-diminish na talaga. Hindi pwedeng wala naman ang tiyan ko. Nung araw, kahit wala naman, maghapon, lalaban tayo.
Pero ang pagtayo ko, nahihilo-hilo na. Pero, but the older heightened, sabi nga, and we heightened daw, na-awaken daw ang ating pananampalataya into maturity. Pag tumatanda ka naman, lalo na kung nasa Panginoon ka na, na-heightened na ang pananampalataya mo. Kaya sa inyo mga leader, ayoko makitaan kayo na parang kahina ng loob mo. Na-heightened na, na-awaken na ang mapakalalim mong pananampalataya sa Diyos. Di ba rin nagdidiminis ang ating mga katawan, pero ang iyong pananampalataya ay nagniningning, awakened and heightened. Growing. Yun ang ibig sabihin ng pagtanaw ng pananampalataya. Pastor, maganda po yung mensahe nyo kasi uso ngayon ang depresyon, uso ngayon ang mental illnesses, uso po ngayon ang kantang tensyonado. Alam niyo yung kantang tensyonado? Yung burnout. Naku, hindi kayo talaga, GNC pa naman kayo, hindi nyo alam. Ako yung mati ng Banchueto kagabi sa Banchueto ito yung mga part na may kainan yun ang kanta Ay, mga kanta, tensyonado po, kakanta po ako ng title, tensyonado. Tensyonado ka ba? Lagi ka bang may tensyon? Nanginginig ka ba? Nagsishaking bang physical na katawan mo? Literally, pag mayroong mga problema, pag may sitwasyon sa buhay. People are you listening? Burn out ka ba? Basta sinasabi mo lang kasi hindi ka tao. Ano ko? Sabi mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng teteng. Anak ka ng Diyos, ang tagal-tamagal mo ng mananampalataya. Hindi pa nakita ng mga anak mo, gamitin ko na kayong mga magulang, na naging mapanindigan ka sa panahon ng hindi mo pa naaawakan. Ano pa totoong pinakita mo? Dali natin magpanik. Tapos sasabihin natin, Christian kami, lilingkod kami sa Panginoon. Dito pumapasok na hindi dapat ganun. Tanawin mo daw, sabi ng Panginoon. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Verse 1. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Nawalan ka na ba ng pag-asa sa asawa mo? Nawalan ka na ba ng pag-asa sa anak mo? Yun sa inyo nawalan na ng pag-asa sa kanyang mahal sa buhay. Nawalan ka na ba ng pag-asa sa kumpanyang pinapasukan mo? Nabibwisit ka ba lagi? Nagtatawa na ito. Kailanman ay hindi ka bibiguin ng Diyos. He never fails. Kaya nga ang linggong ito ay pagsamba natin para kilalanin ang karakter ng Diyos that He never fails. So practice your faith. Ang Pasko ay pundasyon sa puso na nilatag ng Diyos na ikaw ay makapagpapatuloy sa iyong pananampalataya. Kaya nga sabi sa verse 3 ng chapter 12 ay ito, isip-isipin niyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa nakahawakan ni ng lulupaypay na. Hindi ko pa kasi nakikita, pastor, na nalambot na. I'm in the mood of tension. I want to see in order to believe. Ang layo. Dito sabi ng Panginoon, kailangan nakuha mo na. Tumanda na kayo sa pananampalataya. Tapos gusto mo maging parang maliwanag na Kristiyano, nervyoso ka naman. Hingi mo yan ng tawad sa Panginoon. Pastor, matatalimang yung salita. Pero kailangan ko yung i-correct. Kaya nga tayo anak ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Hindi kanya bibiguin. Ano ba hinihingi mo na matagal na? Si Job naghintay 18 years, binigay ng Diyos. Si Abraham naghintay ng 18 years, binigay pa rin ng Diyos. Ang Israel, 400 years, naghintay, pero binigay rin ng Diyos. Sumusuko tayo sa panalangin pagka hindi na natin, ay, tagal lang, wala na. Hindi dapat. Sapagkat ang Diyos ay hindi sumuko sa iyo para magpala sa iyo. Amen?
Pangalawa ay paggalaw. Bakit paggalaw ang pananampalataya? Hindi ito yung parang faith to faith. Mali eh. I have faith to my faith. Mali yun. But I have faith to my Lord. Ito yung message ng Hebrew chapter 11 and 12. Eh. Bakit paggalaw? Tingnan nyo nga verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay. Di ba? May action. Nag-alay. Di ba? Verse 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng isang malaking barko. Di ba maraming pananampalataya, magpe-pray na lang, wala na siyang gagawin. Tama? Bahala na ang Diyos. Kung pinagagalaw ka ng Diyos at may igagalaw ka pa man din, galawin mo. Tama? Tama? Wala kang pera at alam mo yung pera, halimbawa napakabait naman ng isang tao na pwede mong lapitan pero ang taas ng pride mo. Panginoon, hipuin po ang puso niya talaga. Sana na po mapansin niya ako talaga wala ako. Kasi taas ng pride mo, di ka nagsasalita. Yung pala yung tao, lalapitan mo lang naman. Pero babayaran mo siyempre. Ano yung sinasabi ko? Lord, salamat po. Sagot sa panalangin ang aking pag-utang. Hindi ganun. Babayaran mo. Pero ang ibig ko lang sabihin, gumalaw ka. Mali kasi yung iba eh, na iniasa sa Diyos. Totoo naman iasa mo sa Diyos, pero gusto ng Diyos, ang faith mo makita ko. Talaga ba hinapangan nito ang kanyang pananampalataya? Mga minamahal, nakikinig ba kayo? Talaga sermon ng Diyos ito sa ating mga nervyoso, mababalisahin, matatakutin, laging tumitingin sa kahinaan ng sanlibutan ito. Lagi tayong ganyan, tagal-tagal na nating mananampalataya. Dahil sa pananampalataya, verse 8, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain. Pagkilos, paggalaw. Bakit ka humahakbang? Sapagkat may confidence ka sa firstborn, si Jesus Christ yun. Ang Diyos nga, nagmahal sa atin, gumalaw na naog sa lupa. Kailangan niyang gumalaw para ipakita sa atin na minamahal niya tayo. Amen? Gusto kong sabihin sa inyo that God can handle any situation because He created us and He saved us. Kaya ng Diyos gumalaw sa lahat ng sitwasyon. Amen? Wala ka na ba ng pag-asa ngayon? Eh, sana wag po. Manampalataya ka. Next week pa naman yung hope. Pero pinapahadyawan ko na ang vehicle to hope is our faith. Paano ka magkakaroon ng joy, ayaw mong humakbang, ayaw mong tanawin. Paano makikita ang Diyos ay pag-ibig sa buhay mo, hindi mo nga ginagalawan ang hamon niya sa buhay. Pastor, ang bigat po ng hinihiling ko, may mahirap ba sa Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo, may mahirap ba sa Diyos? Pag may tao ritong tumayo at sabihin, Pastor, ito, nahihirapan ng Diyos dito. Tatayo na po ako pag napaliwanag. Aalis na po ako dito pag sinabi mong mahirap po sa Diyos. Sabi nga, walang imposible sa Diyos. Kaya niyang magpuri ang bato kung ayaw mo magpuri, magsasalita yung bato. Nagugutom yung 5,000 tao, ginawa niyang tinapay yung ilang pirasong tinapay at isda. Tapos tumitingin ka sa mundong ito na akala mo yan ang bibigay sa iyo ng satisfaction of life? No. Si God yan. And lastly, gusto mo sabihin sa inyo ang isang example ng ating Panginoon. Nakinig kayo mabuti. Si Abel, sabi si kay Abel dito, magbibigay lang ako ng tao sa inyo ilang piraso. Verse 4, kasi 17 sila, maubos ang oras natin. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, ay nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Makinig kayong mabuti. Si Abel po ba ay alam niyang paraiso? Mga anak na siya ni ano? Kaninong anak si Abel at Cain? Pero alam ba nila yung paraiso?
Wala silang idea ng paraiso sapagkat si Adan at si Eva ay pinalayas na at nilagyan na ng Diyos ng gwardiya yung hardin. Wala na makakapasok tong kailanman. Panahon na lang ng Panginoon Kristo ang bubukas na tayo. In the future sa Revelation 20:21, bubuksan niya para sa ating mga anak ng Diyos. Saka ko na tayo didiscuss yung eschatology. Pero hindi niya alam ang mga bagay tungkol dito. Tungkol sa paradise at kaligayahan. Pero may alam si Abel na tinanggap ng Diyos. Ano yung alam ni Abel? Siya ay naghandog ng alay. Ano yung hinandog ni Abel? Para nagba-Bible content tayo. Ano yung hinandog niya rito? Mensahe ito sa inyo ni Elder Amado nung araw. Ano yung hinandog ni Abel? Hayop o gulay? Hayop. Ano yung hinandog ni Cain? Grains. Sa Biblia pa lamang, sa Genesis pa lamang, we are saved by grace, not by works. By grace is ginaya ni Abel ang pag-aain ng handog ng Diyos. Nung magkasala si Adan at si Eva, nagpatay ang Diyos ng hayop, sila'y hubad. Bakit alam niyo hubad? Ang ginawa, nagtakip sila ng igos, ang Diyos ay tinakpan sila ng balat ng hayop. Yung balat ng hayop na yon ay naipasa ni Adan at ni Abel na ang kaligtasan lamang nila ay dahil sa atonement na ginawa ng Ama. Nagpatay siya ng isang handog. Iyon ang ginaya ni Abel at ng mga taga-Israelita na naghahandog ng hayop. At in the book of Hebrew ay may minsanang hayop na lamang, may minsanang handog na lamang na parang naging hayop. Kinatay siya dun sa cross ng Kalbaryo, parang ganyan, yun ang ating Panginoon. Yun yung larawan. Kaya tinanggap si Abel ay dahil ang kanyang kaligtasan ay sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Bakit hindi tinanggap si Cain? Sapagkat ang first fruit ay bunga ng toiling. Bunga ng pagsisikap ng tao. Bunga ng kanyang pagpupunyagi na maabot ang Diyos sa pamagitan ng sariling pagsisikap. At kailanman, sabi ng Biblia, hindi tatanggapin ng Diyos ang inyong mga gawa, ang inyong mga sakramento, ang inyong mga mabubuting mga pinapakita sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng yan ay marumi sa kanyang paningin na parang basahan. Yun ang paliwanag doon. Kaya ang tinanggap ng ating Diyos ay ang hain ni Abel. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo, makinig po kayong mabuti, yun ang gawin mo. Ang gusto ng Diyos ay ikaw ay manampalataya, ipakita mo. Madalas kasi mainit ang ulo natin, madalas aburido tayo dahil hindi natin nakokontrol ang ating buhay-buhay. Madalas na nenervyos tayo, nababalisa tayo, natetension tayo. Pero gusto ng Panginoon ay manahimik lang tayo sa Panginoon. Mahaba pa sana ang mga kwento ito. Si Enoch ay nabuhay lamang ng tinatawag na 300 years. Sino ba si Enoch? Kilala niyo ba si Enoch? At binanggit nga ito sa verse 5. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakakita sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago kinuha ng Diyos. Ito'y larawan ng Panginoong Jesucristo na ang righteousness ni Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng kaligtasan at kawalan na ng kamatayan. Iniligtas na tayo sa kamatayan. Yun yun. Mahabang usapin, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong 65 years na encounter niya sa Diyos ay siya ay rewarded. Ni-reward siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Nire-reward po ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya. Nire-reward po ng Panginoon ang mga taong nag-exercise ng pananampalataya. At sabi nga, si Enoch ay nirewardan ng Panginoon, translation of life, hindi na siya nakaranas ng kamatayan. Amen po ba doon? Ikaw na may pananampalataya ay gagantimpalaan ng Diyos sa buhay mo. Kaya bago ka lumabas ng bahay, nagtitiwala ka na sa Diyos. Mas matapang kang Kristiyano, mas naninindigan kang Kristiyano, mas panalo kang Kristiyano na parang sundalo. Hindi yung may espiritu ka ng pagkatakot. Ayaw ng Panginoon yan. Though you walk to the valley of shadow of death, fear no evil, sabi nga ng Panginoon.
Ewan ko nga ba bakit na-invento pa ang takot na yan. At dahil sa takot na yan, marami ang humiwalay sa Diyos. Marami ang hindi nanampalataya sa Diyos. Marami ang natatakot. At dahil sa kanilang mga takot at mga panik, kanilang mga attack sa kanilang mga buhay, imbis na magtiwala sa Diyos, ay hanggang awit na lang yung ako'y magtitiwala sa Diyos. And lastly, si Noah, sabi nga ni Pedro sa kanyang pangangaral sa chapter 2 verse 5, Noah is the preacher of righteousness. Kahit siya mangaral ng mangaral, 8 lamang ang naligtas, kasama siya. Bumaha. Sapagkat pinakita ng Diyos dito na sa panahon ni Noah ay may paghuhukom talaga ang Diyos. Mga minamahal, may paghuhukom. At ang paghuhukom ay magaganap at yun nga ay larawan ng flood. Ang sino mang tumanggi sa pananampalataya kay Kristo, darating ang panahon na sila ay huhukuman. Many still rejected Christ hanggang sa ngayon. At kahit baka mamaya nasa loob ka ng simbahan, may relihiyong ka lang pero wala ka namang relasyon sa Diyos pagdating na sa pagsubok ng buhay. Natatakot ka na. Mga minamahal, napakabait ng Diyos na 100 years na naghintay sa mga taong matitigas ang ulo. Ginagawa ang, ba't 8 lang ang niligtas ng Diyos? 100 years siya naghintay para ang tao'y magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Paid in the midst of mocking, he stays strong with the Lord, si Noah, dahil meron siyang pananampalataya sa Kanya. Amen ba doon, mga minamahal? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? So, masarap lang ang buhay pagka masarap lang ang panahon. Tayo po lahat ay tumayo. Masarap lang ang buhay pagka meron ka. Pero pagka hindi mo pahawak yung mga bagay-bagay, halata namang tensyonado ka. Nervyoso ka. Kinakabahan ka. May gusto kong sabihin sa inyo, mabibigo ba ang Panginoon? Yan ang mga tanong ko sa inyo, nabibigo ba ang Panginoon? Sagot, mga minamahal. Makilakas po, nabibigo ba ang Panginoon? Kala ko may mag-amen. Minamahal ka ba ng Panginoon at pag nagtiwala ka sa Kanya, hindi ka mabibigo? Amen ba doon? Panindigan mo. Huwag puro salita. Kumilos ka. Huwag puro salita ang pananampalataya. Kayo, taga nyo ng pananampalataya, puro salita. Pag panahon ng pagsubok, nervyoso ka. Nervyosa ka. Pastor, maraming beses mo na sinabi yan, makulit ka. Nakikita ko eh. Nakikita ko sa maraming Kristiyano eh. Tagal lang mananampalataya eh. Hanggat hindi pa hawak yung mga bagay na nanginginig, nagpapanik. Where is the faith? Want to really shine, practice faith. Live by faith, not by sight. Tayo po'y manalangin at ihanda niyo po yung awit natin. Ako ay magtitiwala sa iyo. At kung gusto niyo yung dakila, pwede din naman. Nasa inyo yun. Panginoon, maraming salamat po. Maiksi lamang ang aming mensahe sa araw na ito. Ngunit ito ay nagpapaalala sa amin na tagal na naming mananampalataya. But oo nga po, Panginoon. Hanggat di namin hawak ang isang bagay, nakikita ang isang bagay, we are on the side of the darkness. We live in anxiety, in tension. Ang linaw na sinasabi mo sa inyong mga salita, ng pananampalataya ay pagtanaw sa hindi pa nakikita at paghawak nito. Paggalaw, kung paano kung we will do all the best that we can and leave all the rest to God. Tulungan mo kaming maging ganitong mga mananampalataya that everything, alam naman namin, ay ayon sa awat-awat biyaya ng Diyos. Sa Kanya rin ang lahat. Gusto lang ng Panginoon, ay makita kaming hinahakbangan namin ang pananampalatayang katulad ng Pedro nang sabi ng Panginoon, tumuloy ka ng paghakbang sa tubig. At dahil sa kanyang pagkatakot at pagtingin sa mga problema ng buhay, lumubog siya at nilalamon siya ng dagat. Ganito po ang larawan ng katotohanan ng aming buhay. Totoong may problema, totoong may pagsubok, totoong hindi pa namin minsan hawak ang mga bagay-bagay. Pero ang mas totoo ang Diyos at may kontrol ng lahat ng ito. Kaya tulungan niyo ang inyong mga anak na ang foundation of Christmas na inilatag na ng Panginoon bilang manlilikha at bilang tagapagligtas
ay sapat nang kami ay magkaroon ng matinong isip sa paghakbang sa buhay na ito. Ama, maraming salamat po for the rebuke, for the teaching sa mga sandaling ito. Pagpalain nyo rin ang aming mga bisita, ang nanay ni Chan, na kalusugang maganda para sa kanya. Pinagpe-pray ko na siya po ay patuloy na magkaroon ng kasiglahan at kagalakan sa buhay. Ganun din yung mga bisita namin from Pangasinan. I-bless nyo ang kanilang pamilya. Saan man silang dako sa kanilang pag-uwi, naway mapagpala rin ang kanilang buhay. And your people of God, na tinuturuan nyo, i-bless nyo po sila ng heart full of trust sa inyo. Marami po salamat. In the mighty name of Jesus we pray. Ang lahat ng nagsabi ng Amen. Awitan natin ang Diyos.